Happy Sunday, everyone. At it is good to be in the house of the Lord again. Hallelujah. Sige, palakpakan muna natin ang Panginoon. Ayan, may hawak po pala tayo, kaya hindi tayo makapalakpak. So, since this is first Sunday, it's Communion Sunday. I want just to express to everyone that we are glad you are here. Now, today ay magsalo-salo tayo sa hapagkainan ng Panginoon. I'm sure you have been already prepared by the song, no? At tumingin na tayo ng tawad sa Panginoon at nakapagpanalangin na po tayo. So we'll go right away to the communion service. Jesus, on the night he was betrayed, took bread. And when he had given thanks, he broke it and said, "This is my body, which will be given up for you. Do this in remembrance of me." Sabay-sabay natin kainin ang tinapay. In the same way, after supper, he took the cup, saying, "This is the new covenant in my blood. Do this whenever you drink it in remembrance of me." Sabay-sabay natin inumin. Let us pray. Lord, thank you, for allowing us to be partakers of your flesh and blood in the form of the elements, Panginoon, that we have just shared. Thank you for this body. Thank you for one hope. And thank you, Lord, na patuloy mo kami sinasamahan o God, pinapalakas sa pamamagitan, Panginoon, ng sakramento ito ng communion, Panginoon. One in you and you in us, Panginoon. At maraming salamat din na pananahanan mo ang iyong mga salita na ihahayag ngayong araw na ito, Panginoon. Mangusap ka sa aking mga kapatiran, Panginoon. Akin pong hiling, Panginoon, na sila'y mapalaya sa anumang mga attacks, Panginoon, ng kalaban. Whatever hindrances, Panginoon, they have in truly and in willfully serving you, Panginoon, as their Lord and Savior. Thank you, God. Mangusap ka sa bawat isa sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. All will say, Amen. You can sit down. Wow. Hallelujah.
Pwede po dito yung iba sa unahan. Ayan po, may I invite everyone who are standing. Dito na po tayo sa unahan po. Wala pong recitation po. Ayan po. Ayan. Ayan po, let's allow everybody to settle down. Sabi nga, how pleasant it is when brothers and sisters dwell together in unity. And there, sabi ng Panginoon, He commands His blessings and life forevermore. No? So there is something good that is about to happen pag may presensya ang Panginoon sa ating kalagitnaan. Naniwala ba tayo doon? Wow, parang hina natin. Naniwala ba tayo doon? Ayan. So in the Bible, no, nakalagay na sa mga huling araw ay lalaganap at lalong lalakas ang kasamaan. Yan po ang sabi ng Biblia. Particularly in 2 Timothy chapter 3 and even in Matthew 24 verse 12. Sabi doon, ang mga masasama ay lalong magpapakasama. At ang mga matitino at naglilingkod sa Panginoon ay magsisikap na lalong mapalapit sa Diyos. Amen. Sabihin mo nga sa katabi mo, tayo po yung huli. Sabi mo. Ayan, no? Tayo po yung huli. Nagsisikap na maging malapit sa Diyos. Pero, alam niyo po ba na bilang mga taong na-enlist na at tinanggap na ang Panginoon sa kanilang buhay bilang kanilang Panginoon at Diyos, tayo rin ay prone to attack. Satan, nung siya po ay tinapon dito sa lupa, ay wala siyang ibang nais kung hindi ang bawat isa sa atin na nagmamahal sa Diyos ay mapahamak. But the Bible says na malapit na ang kanyang katapusan. And He was already defeated through the death and resurrection of our Lord Jesus Christ. Amen? Palakpakan po naman ang tagumpay ng ating Panginoon. Now, our topic for today is named Under Attack. Alam nyo, last week kasi, no, ako po ay, at ang aking pamilya, I feel that we were really under attack. Nagkaroon po ako ng atake ng gout, no? Siguro 2 to 3 days ako hindi nakabangon, buti na lang walang pasok. No? Sobrang, it started when I was in school ng Wednesday, tapos ng Huwebes ata at saka Friday walang pasok. Kaya sobrang masakit talaga. To the point na hindi na ako makalakad. Parang checkmate ako. No? Point na whenever I do, ay kailangan kong lumangoy. No? Practically, papunta sa CR kasi nga hindi ako makabangon. So there came a point na kahit na hindi ako gumagalaw, sumasakit na siya. And then nalaman ko pa na ang asawa ko ay galing din sa pagpa-check up dahil sa kanyang skin allergies. Tapos, nung lumingon ako banda sa may dining namin, nakita ko yung anak ko nagsusuob. Nagsusuob siya kasi meron siyang trangkaso. Tulo kami, isa na lang, wala. Tapos nung binuksan yung ref ng aking anak, nahulog yung babasagin naming lalagyanan ng tubig. At siya po ay nalaglagan at siya ay nasugat. Alam mo kung anong nasabi ko kay Lord? Lord, sabay-sabay. Sabay-sabay! Gabi, sabi ko ganun. Talagang I cried out to the Lord, what is this? What do you want to say? And I cried out to God and I told Him, Lord, ipakita mo sa akin kung ano ang dahilan mo kung bakit nararanasan ko ito. And then, God directed me to the Bible doon sa harap na TV natin. Binuksan ko siya, randomly. No? I didn't actually wanted to scan everything. I just wanted to read what God wants me to hear during that day. At alam niyo po ba na dinala ako ng Panginoon sa Psalms 85. The title of Psalms 85 is The Faithfulness. No? The faithfulness, the faithfulness of the Lord. So doon ko na realize na no matter what the attacks are in me, it doesn't change the fact that God is still faithful.
Amen? God that we serve is faithful no matter what. He is good no matter what you feel today. No, He is our healer no matter kung may sakit ka ngayon. He is our provider no matter kung may kulang ka ngayon. Amen? That's the God that we serve. He doesn't change. No? At dito ko na buo yung preaching na ito. And I believe, hindi lang po ako ang nakakaranas ng mga atake ng kalaban. And I believe, ito po ay in several forms. No? Maybe if you're a student, no, maybe you are struggling, you are attacking by the enemy kung paano ka mag-aaral. No? Or maybe kung paano may expect yung sarili mo bilang young people. Or maybe if you are an adult now and you have an estranged relationship with others, maybe nagsastruggle ko ngayon kung paano mabubuo muli ang iyong mga relasyon. No? Or maybe financially you are incapable and you feel like you are being attacked. No? Or maybe yung health mo ngayon ay hindi maganda. Or maybe yung iyong pag-iisip ngayon ay hindi maganda. But the reality is, no, we are all attacked. Amen? No? Because there is an adversary. Because there is an enemy. Our text for today will come from 1 Peter 5, verse 8 to 11. Let me read the first verse. Sabi dyan, be on your guard and stay awake. Your enemy, the devil, is like a roaring lion, sneaking around to find someone to devour. That's the truth. Now, this is a warning from Apostle Peter. No, na minsan din sa kanyang buhay ay nalugmok. No? Minsan din sa kanyang buhay ay napakarami niyang pagsubok. But God allowed him to be victorious, no, sa gitna ng mga pagsubok na ito. In Tagalog, ito pong sinasabi, maging handa kayo at magbantay. Ang dyablo, ang kaaway ninyo ay parang liyong umaatungal at aligid na naghahanap ng masisila. Parang nakakatakot, no? Tama? Parang nakakatakot siya. But you know what? If you had God with you, there is nothing to worry about. Amen? It's natural that we experience this because we are living in a fallen world. Baka hinahanap natin ang langit dito sa lupa or perfection dito sa lupa. No? We could never achieve that unless we have a relationship with the Lord. But you look around, no, napakaraming ebidensya. No? Hindi lang sa ating pamilya. More so sa labas ng ating pamilya, napakaraming mga attacks. No? Lalong-lalo na sa salita ng Diyos at lalong-lalo na sa ating paniniwala. Yes, the devil never stops. Si Satan ang kanyang pangalan. Ito po yung mga ebidensya, no, na siya po ay nag-i-exist. Some people believe that Satan is just an idea. Many people believe that Satan is just a myth. No? He's just a character in a narrative. Ganun lang siya, no? Pero Satan, according to the Bible, he is indeed real. Totoo po siya. No? And letter A, sabi niya, he was an angel or cherub that God created. He's a created being. No? That's good to know. Na siya po ay hindi tataas sa Diyos na ating sinasamba. Amen. No? Na siya po ay limitado lang. Hello. No? Na at times you feel like he is a superpower, no? But with God, no? Siya po ay walang panama. No? But we needed to unmask. Kailangan makilala natin siya. In military, you cannot form a tactic or a scheme, no, on how to be victorious over your enemy unless you know him. Today, no, as much as possible, no, we will be unmasking
no, the devil in our midst. No? He was the perfection of wisdom and beauty. No? Napakaganda niya. That's why napakadali niyang gamitin ang kagandahan, no, para sa kanyang sariling kapakanan. Wisdom, napakatalino din niya. He's a fallen angel. No, he was an angel before. And once was good, just like all other demons that he commands. Kung hindi natin alam ang istorya, 1/3 of the heavenly host was vanished from heaven because of pride. Because they wanted to be like God. No? They wanted not to follow any entity. They wanted to be their own. No? Pride actually is the root of all sins. No? Akala natin common lang yan. And it has been the one of the most powerful weapons of the enemy against his people. Kasi napakadaling udyukan ng tao. No? Katulad lang kay Eve. No? Di ba nang siya po ay nalaman niya na he could be like God, sumunod siya kaagad. No? At siya po ay kumagat sa temptasyon ng devil. That was a snake before. No? He was named Lucifer before his fall, which came due to the sin of pride. He wanted to be like God and attempted to steal God's throne. Nagkaroon ng kodeta, pero hindi ito pinayagan ng Panginoon. Okay, that's why nandito siya sa ating mundo. And He reigns here, but of course, alam po naman natin that we are in God, no? Kung narinig nyo yung kwento ni Job, sino pang familiar sa kwento ni Job? Si Job ay pwede lang matouch. No, kung inyo pong nasubaybayan, pwede lang siyang galawin ni Satan when God permits. In the same way, kapatid, hindi ka pwedeng galawin ni Satanas kung hindi pahihintulutan ng Panginoon for a great purpose. Amen? Kaya dapat matakot sa iyo si Satanas. Sabihin mo sa katabi mo, matakot na si Satanas sa iyo. Yan. Ayan. Okay. He possessed great intelligence, knowledge of the scripture, will, pride, memory, desire, and organizational ability. Now, these are the references, no? Para hindi natin masabi na kwento-kwento lang tayo dito. No? Sa bahay, pwede niyo po yan picturean at pwede niyo po itong i-research. In letter G, He is the father of all lies. No? So if you're a liar pala, your father is the devil. Ganun pong sabi ng Biblia. No? Kaya wag na tayo magsinungaling. Kasi baka maging totoo ang sinasabi ng Biblia. He is the great deceiver of the world. Manluloko siya, no? Kumbaga, pailalim siya. He is masquerading always. Amen? So, we are being attacked because we have an adversary, and somebody wants us to go with him. Amen? No? Kasi alam niyo po, the more that we go to Christ, no, the more we are near Christ, the more na galit sa atin si Satan. Oops, ba't hindi pa tapos yun? No? But the more we go to Christ, the more na tayo po ay naging matibay at tayo rin po ay naging untouchable na. Kung tayo po ay magpipersist in invoking, no, the presence of the Lord in our lives, no, daily or every seconds of our lives. That's the only way, no? Na tayo po ay hindi matatouch ng kaaway. Yung araw-araw na preach ito ni Pastora Jana, no? I just forgotten the Latin name, no, na para ikaw ay talagang mapuspos lagi ng presensya ng Diyos, lagi kang may consciousness, no, na araw-araw ay kasama mo ang Diyos. Minuminuto, ano man ang ginagawa mo. Nakaupo ka lang dyan, nakikinig, kasama ko ang Diyos. Naliligo ka, kasama ko ang Diyos. Kumakain ka, nagtetest ka, nagkukuha ka ng exam, kasama mo ang Diyos. No? It is the same power that pervades you to do mistakes or sins
that is not pleasing to the Lord. Amen? Kaya lagi po nating sabihin sa ating sarili na kasama ko ang Diyos. Okay, pwede ba natin sabihin yan ngayon? Malakas para si Satanas, manginginig naman. Sabihin natin, kasama ko ang Diyos. Ayan, no? So, nanginginig na yan si Satan. No? It's one thing to believe, at in another thing na para i-confess natin yung mga bagay na ito. Siyempre, kung sinasabi mo na kasama mo ang Diyos, tapos may iniisip kang hindi maganda sa iyong kapwa, nakakahiya naman kay Lord. Tama po ba? O may binabala kang gawing hindi maganda, tapos sinabi mo, kasama ko ang Diyos. Di ba? Ang hirap. Di ba? Tama po ba? No, kaya importante na lagi nating invoke ang presensya, ang makapangyarihang presensya ng Diyos. So let us dissect, no, the text that we are using, no? In 1 Peter 5, it sabi dito, be on your guard and stay awake. Your enemy, the devil, is like a roaring lion, sneaking around to find someone to attack. Pag sinabi ba natin ganyan ng statement, no, in English, no, ang ibig ba sabihin niya na ang devil ay lion? Ano bang sagot natin? Mga estudyante, kung marami pala akong estudyante dito, palakpakan naman natin yung mga estudyante natin. Wow! Nandito sila, no? I think siguro a dozen of them are here. Maraming salamat, no? In English, no, ang salitang like, no? May like kasi nakalagay diyan, no? Tama po ba? Like. It is, ano bang tawag diyan? It is a figure of speech or simile, no? Ibig sabihin niya, nagpaghahambing lang po 'yan. Hindi siya talaga ang totoong lion. Kasi kilala natin kung sino yung totoong Lion of Judah. Sino ang totoong Lion of Judah? Si Jesus. Si Jesus ang totoong Lion of Judah. Ito po nakalagay sa Revelation. Then one of the elders said to me, do not weep. See, the Lion of the tribe of Judah, the Root of David, has triumphed. Clearly, ito po ay si Jesus. Sabi natin si Jesus. He is able to open the scroll and its 7 seals. Then I saw a lamb looking as if it had been slain. So grabe yung personification dito ni Jesus, no? Siya ay isang lion that turns into lamb. Alam bakit kaya siya nag-lamb? Para sa bawat isa sa atin. Para lahat tayo ay masalba, para siya ay maging isang great and awesome, blameless sacrifice for the forgiveness of our sins. Ganon ang Diyos na ating sinasamba. So dito pa lang pinapakita na ni Peter yung pagkakilanlan nitong si Lucifer or yung devil. Balikan po natin, no? Prowling, roaring lion. Yun po nakalagay doon, no? Sa ating teksto kung inyong natatandaan. Now, he is like a roaring lion waiting for somebody to devour. Roaring like a roaring lion, waiting for somebody to devour. Pag sinabi nating prowling, tahimik yun. Tama po ba ako? Now, when you prowl, o kung ikaw po ay umaaligid-aligid, o talagang if you wanted to devour somebody na prey mo, o nakakainin mo, o nalalapain mo, hindi ka sisigaw. Tama po ba? No? Kaya, I believe that this is really a scheme of Satan. No? Pinapaliwanag ni Peter na ito yung trick ni Satan. This is the trick of Satan. Kunwari, mag-iingay siya. Pero yung totoong lion talaga, hindi ito naman nag-iingay yan, no? Kung nagpa-prowl. When I search, no, sa internet, no, about when a lion roars, ito pong nakalagay, no, na ang lion daw pag nag-roar ay dahil lang in response to a danger, no? Kaya mag-roar siya, gaganon siya para marinig ng kanyang mga herds o yung mga kasamahan niya in an herds para siya ay matulungan para sa kanilang kalaban. That's one. Secondly, kung siya natatakot pag ginulat mo siya. Alam niyo, lion is within the family of cat, no? Yung cat. So, kung anong behavior ng cat, ganun din po yung behavior ng older
family ng cat. So, di ba pag may gustong kainin yung pusa, mag-iingay ba siya? Hindi siya. Dahan-dahan po yan siya patungo dun sa kanyang kakainan. At pag ginulat mo siya, saka siya, meow! Ganun siya. Di ba? Pero yung lion, syempre, ganun siya. Syempre yung lion. Di ba? Tama ba? Pwede ba tayo magsaling, And thirdly, no, in my research, lion roars because he wanted to display his might while at war or while attacking. Hindi siya nagro-roar kapag siya po ay nagpa-prowl. Ang sinasabi doon, habang daw nagpa-prowl siya, ay parang nagro-roar siya. So ano kaya yung niro-roar niya? What is this sound probably looks like? For me, it is a trick. Sabi nga natin trick. Alam ba natin yung trick? Parang panlilinlang lang. Kasi gano'n naman yung devil eh. Kasi alam ng demonyo that his time is at hand. Malapit na ang kanyang katapusan. In fact, because of the death and the crucifixion of Jesus and the resurrection of His body, tapos na ang lahat. Amen po ba? Na matagumpay at nagtagumpay ang ating Panginoon sa kamatayan. And therefore, wala nang iba pa siyang kailangang pagtagumpayan. Death is the end. Na kung nagtagumpay ka na sa death, then you have conquered all. Amen po ba? Kaya talagang time na lang ang binabuy out ni Satan for him to be completely destroyed doon sa impyerno. Yun po nakalagay sa Bible. In Romans 16:20, the God of peace will soon crush Satan under your feet. Papakita ng Panginoon yan during the time when we reign together with the Lord. Alam niyo po ba na maghahari tayo kasama ng Panginoon? Hello? Amen? Sinong gusto niyan? Wow, grabe. Now, God has promised to come back again and get His church, us, now to be with Him forever and ever. Sabi pa sa Revelation 12:9, and the great dragon was thrown down, the ancient serpent, who is called the devil and Satan. Sa Revelation, ito yung nakita na. Nakatakda na. Sabi mo nga, nakatakda na. Nakatakda na yung kanyang kapahamakan. Kaya huwag tayo sumunod sa kanya. Amen? No? Alam nyo, I really am worried about the next generations. That's why our preaching for the last month, no, ay do natin finokus sa next generation. Kasi talagang grabe yung atake ng kalaban sa next generations. No? Ang dami mga panibagong mga idea na ginagawang tama kahit maling-mali. Pag ang isang taon, ang tama ay parang ikaw na yung nahihiya. Parang nahihiya ka na. No? Kasi isa ka na lang, dalawa na lang kayo, apat na lang kayo. Lahat mali. Tapos they celebrate what is not good. Parang tayo pa yung naging minority. Anyway, yun naman talaga ang sabi ng Panginoon. Amen po ba? Kaya sabi nga, kung sino ang mananatili hanggang wakas, siya ang maliligtas. Kaya tayo po'y mananatili. Sabi mo sa katabi mo, mananatili tayo. And I believe, hindi yun totoo na siya ay matapang. Kasi talaga namang talo na siya eh. Tama po ba? Na kaya ito ay panakot lang, fear. Panakot lang. And fear did not originate from the Lord and will never be. Okay? Kasi ang fear ay gawa po yan ni Satanas. Tatakutin ka niya para magpanik ka, no? Tatakutin ka niya na pag may criticism sa'yo, na ilalabas yan, anong gagawin? Ano, baka malaman nila. Diba? Diba? Grabe yung gagawin sa iyo na takot ni Satan. Actually, ang fear ay isa itong bagay that seems to appear, no? False yan eh, false. Ang I don't know what's that. Feels is something na that appears real. That's fear. False thing that appears real. Fear. Okay? So yun ang
dito sa Proverbs, sabi kasi, 29:25, the fear of man lays a snare. Pag natakot ka, dun ka na sisiluhin. Dun ka na sisiluhin ng kaaway. Kaya dapat huwag tayong matakot. Sabi mo sa katibo, huwag kang matakot. Huwag kang matakot. No? But whoever trusts in the Lord is safe. Amen? Naniwala ba kayo doon? Amen? Sige, palakpakan natin si Lord. Kasi pag nagtiwala pala tayo sa Kanya, doon tayo magkaroon ng tunay na kapayapaan. No? Doon tayo magkaroon ng tunay na security. Doon tayo magkaroon ng tunay na peace of mind na hindi kayang ibigay ng mundong ito. The joy, unspeakable joy, na hindi maipaliwanag ng mundong ito. In 1 John 4:18, there is no fear in love, but perfect love casts out fear, for fear has to do with punishment. Whoever fears has not been perfected in love. So bagamat, make no mistake of this, no? Baka sabihin na si pastor naman parang negative na lang lagi yung kanyang preaching. Lagi na lang warning, ganyan. Kasi siyempre, ayaw natin mapahamak ang bawat isa. But I want to tell you no, na despite all these attacks, sabi ng Panginoon, we are more than conqueror in Christ Jesus. Amen? At sabi niya pa sa 1 John 4:4, but you belong to Christ. Sino dito yung belong to Christ? Raise your hand. Yung belong to Christ. Ayan, no? Kunti lang belong to Christ. Hindi sila proud. Sino pong belong to Christ? Ayan. My dear children, sabi dyan, past tense, grabe no? Past perfect. You have already won a victory over those people. Sino yung those people na to? Ito po yung tinutukoy dito yung mga masasamang tao na mga false prophet, no, na ang pinuusig yung mga Kristiyano. Sabi ng Panginoon dyan, you have already won a victory over these people. Kayo ba ngayon ay kinukutya? Kayo ngayon ba ay binubuli? You have already won the victory. Kasi sabi ng Panginoon, because the Spirit who lives in you is greater than the spirit who lives in this world. Amen? Naniwala ba kayo doon? Nang ang espiritu na nasa inyo ay mas makapangyarihan kaysa espiritu nasa sa mundong ito. Amen? Bagamat alam na natin yung ending ng atin pong kwento, no, I want us to see, no, I have here 3 points, no, for us to be victorious over the attacks of the enemies, no, based on doon sa ating text, no. Number 1 is be self-controlled. Sabihin nga natin self-controlled. Ito yung isa sa pinaka mahirap i-achieve ng isang Kristiyano. In fact, doon sa fruit of the Spirit, siya po yung pinakahuli. No? Pinakahuli siya. Kasi sobra itong hirap. No? Yung talagang kailangan mong makilala yung sarili mo, number 1. Number 2, kailangan mong makilala yung Panginoon mo na naglikha sa'yo. No? Pero sabi ng ating pong teksto, no, in Amplified Version, be sober. Ang ibig sabihin daw ng sober, be well-balanced and self-disciplined. Be watchful. Be alert and cautious at all times. No? Alam nyo, since we are living in a fallen world and every situation is not perfect, ay mayroon tayong tinatawag na mga red flag. Naniniwala pa ako doon na God leads us into a direction na tama para sa atin. But along the way, dahil matitigas yung ulo natin, binibigyan niya tayo ng, wag ka dyan, red flag. Wag ka dyan, wag ka dyan, red flag. Pero tayo matitigas yung ulo natin. Naniwala ba kayo doon? O ako lang matigas ulo? Ako lang pala, grabe. Di ba matitigas minsan ang ulo natin? Yes, there are toxic foods katulad sa akin, nangyari sa akin, no? Alam nyo, kaya it was really an awakening situation to me yung nangyari last week. Dahil sobra kong tinanong si Lord kung bakit kailangan ko maranasan sobrang sakit na yon ng aking tuhod. Pero when I go back to the foods that I eat during that
week, talagang dapat pala, first day pa lang ay, hindi na ako makalakad dapat. Kasi kinain ko pala ay bulalo, first day. Second pala, papaitan. No? yung, yung sa may kanta ng sa may pares. No? Tapos kumain kami nag-sideline pa ako ng lugaw na ang kanyang laman ay laman loob. Ang galing ko, di ba? No? Tapos sisisihin ko si Lord. Ang galing, di ba? Tapos, kumain din ako ng dilis during that time. At ang lahat ng habang na umiinom ako, lahat po yun ay powdered juice. Lahat ay bawal. So, ibig sabihin, sometimes we kept on blaming others. Lalo na si Satan. Blaming Satan. Pero hindi lang pala tayo nagkocontrol. Pinakain ako ng Satan ng lechon. Ayan. Ang bira, pinakain ka ni Satan. Di ba? Minsan ganun tayo. Yung damit ko ay parang may slit dito at sa may ganyan. Nalaw ako ni Satan na bumili ng damit na may hiwa dito, may hiwa dito. Suot ko na lang, sayang naman. Satan talaga, di ba? Minsan ganun tayo, di ba? Or we have toxic people around. No? Minsan we say, I cannot get over my habit of drinking, gambling, or overspending. Minsan, hindi ko pa na susweldo yung sweldo ko, pero wala na. Wala na. Parang hindi ko na alam kung saan. Tapos, Lord, bakit naman daya mo naman? Ba't siya may pera pa ako? Wala na. Inubos mo na nga eh. Di ba? Sometimes we keep on blaming others because we do not have control. Diba? Bakit naman, kung hindi natin kaya gawin ito, pwede naman tayo, kung wala sa mga pagkain, pwede naman tayo lumayo. Magluto tayo ng mga gulay, prutas. Diba? Pwede naman yun. O kaya, pag, let's say, alcohol, pwede naman siguro mag-schedule ka ng basketball sa katabi mo, sa kumpare mo. No? O kaya kung overspending ka naman ay huwag ka na muna magbukas ng app ng Shopee or ano pa ba? yung mga ganyan, no? 'Di ba? Maraming kaparaanan. Hello? Maraming kaparaanan, but sometimes we allow ourselves, no, na ma-devour ng devil. No? Binibigyan natin siya ng hole, ng butas para po tayo para po tayo para tayo masilo. Tapos minsan, pag nandun na tayo, sinisisi na kaagad natin si Lord. Sabi ng 2 Corinthians 10:4-5, mayroon tayong weapon, may armas po tayo. Sabihin mo sa katabi, may armas pala tayo. Yan. So makikita natin yan sa Ephesians, no? Kung kayo po ay nagbabasa, yung armor of God, isa yun. Pero dito ay generally, sinabi ng teksto na ito, the weapons we fight are not the weapons of the world. No, hindi siya yung baril, hindi siya panaksak, no, hindi siya yung panliling lang, no? Hindi siya scam, no, hindi yan ang weapon natin. Hello? Na hindi po yan ang weapon. Ang weapon po natin prayers, na ang weapon natin word of God, ang weapon natin devotion, ang prayer natin worship. Ang weapon natin praise. No, na kahit na minsan ay hirap na hirap tayo, pag kumanta tayo, nawawala ang lahat. Amen po ba? No? Kung minsan tayo po ay malungkot sa bahay, pag nakipag-fellowship tayo dito sa church, nawawala yung ating lungkot. No? That's our weapon. No? Sabi niyan, they have divine power to demolish strongholds. Pero siyempre, yung the best na pangsugod, no? Offensive. Kasi lagi na lang tayo defensive di ba? Offensive weapon that we could ever have is the Word of God. Ang tawag doon sa Ephesians ay sword of the Spirit. No? Na kaya pag nakarinig ang demonyo ng Word ni God, nanginginig yan.
No? Kaya pag kayo po ay, let's say, may mga problema, sabi, in the name of Jesus, it is written in this book and book and book that you ganyan po. Pero kung wala kayong binasa o kung wala tayong devotion, so paano natin mababato o paano natin malupig ang kalaban? Kung basta na lang, basta narinig ko yun eh. Hindi ganon. Dapat we put the Word of God in our hearts. Lagi natin itong isa sa buhay at i-apply sa bawat sitwasyon na mayroon ang bawat isa sa atin. Okay po, number 2. No, do not give the devil a foothold. Ang foothold is parang connection ito, no, ng kalaban sa atin. No, pag lumakas na, ang tawag dito ay stronghold. Pwede ba natin sabihin stronghold? Okay, ganyan pa rin po yung gagamitin natin. Be sober, well-balanced, and well-disciplined. Be watchful, be alert, and cautious at all times. Ito po yung sinabi sa Ephesians, no? Sabi diyan, do not give the devil a foothold. Tapos in-enumerate niya diyan yung mga kasinungalingan, no, panlilibak, no, unwholesome talk, no, hindi pagpapatawad, bitterness, rage, anger, pag-away-away, brawling, slander, ito yung sisira ng isang tao na hindi naman makatotohanan. So these are the foothold of the enemy to a Christian. Pero marami pa itong iba. No? Ano ba itinatawag natin na foothold? Okay, according to my research, no, ang foothold, ang Greek word niya ay tapos or topos. Everybody say topos. A place which a person or a thing occupies. So pwede pala ito bagay, pwede lugar, pwedeng person, no? A secure or strategic position. Pwede ito ugali pa rin, no? From which one can advance or take control or possess. Hole, pwede ito butas or passage, no? Or access point or opportunity. Yun po yung mga foothold. So pwede ito kung mga bagay ito, pwedeng sa damit mo ito, no, kung wala yung damit mo ay may demonyo dyan, no? O may nakadrawing na demonyo, pwedeng maging foothold yun ng kaaway. Pwedeng pumasok dun yung kalaban. Alam ba natin yun? No? Kunwari kayo po ay may mga silya, may mga furniture. Tapos sa furniture nyo ay talagang kitang-kita mo naman may sungay na kaganito sungay, oh. Di ba? So, pwede maging foothold yun ng kalaban. Pwede yung mga pag-uugali natin. Kunwari, wala lang po sa'yo yan, pero nag-speak ka ng negative or curse sa isang tao, maging foothold yung kalaban, papasok doon ang spirit ng kalaban. At pag nababayaan, magiging stronghold. Wow! At hindi mo alam, yun pala ay nasila ka na. Bakit kaya ang naiinis ako sa taong yun? Kasi nga pala, ay nag-speak ka ng negative against him. No? Kaya be careful na what you say. Kasi parang toothpaste yan eh. Pag inano mo na, pag nilabas mo na, sino dito ang nagsasauli pa ng toothpaste sa tube? Wala. Pag nilabas mo na, hirap na ilalagay doon, di ba? Hirap na talaga. Pag ginanon mo na yan, ano na po yan? Labas na po yan. Ang hirap na. Kaya be careful. Kaya nga sabi ng Biblia, pag-isipan talaga yung sinasabi. Kasi dapat ang lumalabas sa ating mga bibig ay blessing lang. O sabihin mo, blessing lang dapat lumalabas dyan. Sabihin mo. Yan. Okay, so yun po yung foothold na sinasabi ko kanina. And sometimes, nagtataka tayo bakit pati yung bahay natin, bigla na lang kayo nag-away ng asawa mo, tapos bigla na lang parang ang bigat ng dumating sa ano ninyo, sa bahay, dahil yung way na pumasok yung kalaban. So, i-discover mo dapat yun. Okay? Parang katulad lang yan ng daga, di ba, sa bahay? Sino dito yung nagulat na lang may daga, may bubuwit sa bahay? No? Alam nyo, kahit na maglagay po kayo ng ilang ng ilang rat repellent ba yon, no? Mayroon pa rin yan hanggat hindi natin nakikita yung foothold.
Hanggat hindi natin nakikita at natatabunan yung mga access point, patuloy na patuloy yan dadaloy. Kaya minsan, bakit kaya hindi ako makakawala-wala sa kasalanan ito? Kasi hindi mo tinatabunan ang iyong foothold. May connection ka pa rin doon sa iyong dating kasalanan. Kaya pabalik-balik lang po siya ng pabalik-balik. No? There's a one great leader, I think in England, na nung tinawid niya sa dagat, ang kanyang mga sundalo, after nila na bumaba sa bangka o sa barko, at na sila po ay nasa land, at they are about not to fight, doon forward, ang ginawa niya, sinunog niya ang ship. Sinunog niya yung bangka. Sabi niya, there is no way anymore but to move forward. Because that is your mission. Yung malupig ang kalaban. So wala nang balikan. Dapat ganun tayo bilang mga Kristiyano. Our only direction is to move forward. So kung kayo pa po ay may mga connection pa sa mga dating yung pagkatao, sa dating yung mga kasalanan, putulin na natin. Pwede naman i-block. No? Naalala ko dati, I was suffering from pornography, tapos mayroon pa kami mga CD. No? Talagang nung makita ko yun sa mga cabinet pa, ay sinunog. Sinunog siya. Kasi hanggat makikita mo yan, pwede mo pa rin niyang magamit. No? At magpapaalala pa sa'yo ng dati mong mga ginagawa. Sometimes, alam natin na mali yung pornography. Pero load tayo ng load. At punta tayo ng punta doon sa website na yon. Sabi natin, ay, hindi ko naman yan pinindot eh. Oh, hindi daw pinindot. Pero bakit nag-pop up? Alam nyo, ang sistema ng social media is yung analog program, ay kung ano ang mga binubuksan mo, yan ang i-feed sa'yo. Tandaan po natin yan. Baka magtataka kayo, bakit kaya may bold na dito? Ibig sabihin, in some way, or in some instance in your life, nagbukas ka nun. Unless na hindi ka na magbubukas ulit. Naintindihan po ba? Kaya kung yung feed mo ay sports, ibig sabihin nun, lagi ka nagbubukas ng mga sports na mga sites. Pero kung makita, kung hiniram, tapos ang feed ng mo ay puro lahat kalaswaan, ibig sabihin nun, yun ang mga pinapanood mong feed. Kahit itanong mo pa kay Google. Okay? Okay? Kahit tanong mo pa sa mga search engine. Number 3 is, stand firm in your faith. Dito ako mag-e-end. Hello? Stand firm in your faith. Paano po tayo tatayo sa ating pananampalataya? Alam nyo, ganun katindi ang pananampalataya natin that this is the only reason why we will go to heaven. At wala nang iba pa. Wala nang iba pa. Kung hindi yung ating pananampalataya at pagtitiwala sa Diyos. Marami tayong sablay. No? Minsan, kahit na nagtitiwala tayo sa Diyos, marami pa rin tayong sablay. But it will not hinder us from going to heaven if we go back and back and back and back to where we started. And that is faith. Sabi nga natin faith. Yan. Paano tayo mag-stand sa ating? Paano tayo hindi matitinag? Sabi ng James 4:7. James 4:7. Submit yourself then to God. Resist the devil and he will flee from you. Wow. Submit yourself then to God, resist the devil, and he will flee from you. Ganun lang pala kasimple. No? There are 3 elements na gusto kong i-share sa iyo. Galing dyan. Number 1 is run to God. Ganun lang pala kasimple. Kaya sa Diyos ka lumapit para lumayo sa iyo ang demonyo. Sabihin mo, takbo ka kay Lord. Sabihin mo sa katabi mo. Yan. Takbo tayo kay Lord. Alam nyo, this is the first, and the most needed a way, para po tayo maging tagumpay sa ating pagtayo sa ating pananampalataya. Let us run to God. Let us not run to the world. No? Sabi nga, friendship with the world is being an enemy with God. Totoo po yan.
mahirap intindihin. Pero kung ito po ay seryoso po tayo, malalaman din naman natin na kung ang occupation o preoccupation ng buhay mo ay puro na lang sa mundo, iba talaga, kabaligtaran ng iyong relationship sa Panginoon. Amen? In the same way that if you feed most of the time your flesh, mapapabayaan mo naman ang iyong espiritu. So, sino ba ang ating pinifeed? Or ano ba ang ating pinifeed? So, the first one is live a righteous life. Now, live in a right relationship with the Lord. Kasi ang demonyo wala siyang sasabihin sa'yo. No, you will be beyond reproach. Kanina lang nagsinungaling ka Di ba? Paano ka magka-cast out ng demon? Pareho lang naman tayo. Tama po ba? Kanina lang ninakaw ka Kanina lang, grabe yung mga salita mo sa asawa mo Paano mo sasabihin na nagbago ka na? Diba? Live with integrity. Ano ibig sabihin ng integrity? No? Ang integrity, mamuhay ka ng tama kahit walang nakakakita. Okay, second, surrender to God. Surrender to God. Pride makes us vulnerable to Satan's attack. And I believe na ito pa rin naman ang pinakamabisang weapon ni Satan against the people of God. Nasusutan niya lang yan O mas maganda siya sa'yo, galit ka na kaagad, di ba? Ganun minsan, di ba? Pride. Third, last, abide His word. Alam niyo, kung niyo po na basa yung temptation of Christ, doon natin makikita kung gaano ka-importante ang salita ng Diyos. Kailangan marami tayong saulado ng mga salita ng Diyos so that when the enemy comes at challenge our faith, hindi tayo matitinag. We could stand, be firm because we abide by the word of God. Kung inyong narinig, lagi lang sinasabi ng Panginoon, it is written. As it is written. Amen? So, I hope na napagbigay ko sa inyo ng konting idea or lesson on the ways we can resist the devil and on ways we can be victorious against the attack of the enemy. I want to end with this. Can we all stand? I want to end with this. Sabi diyan ni Billy Graham, isa sa mga forefathers natin. Sabi niya, when Satan knocks, I just send Christ to the door. Again, when Satan knocks, I just send Christ to the door. So, kung tayo po ay naguguluhan, kung tayo po ay hindi alam anong gagawin, just consult Jesus. Just pray. Just do your devotion. Just be connected with His body. Seek advice, godly advice, and importantly, read and read and read and read the Word of God. Let us pray. Hallelujah. Can we all close our eyes and feel the presence of the Lord as we pray? Lord, thank you, God, na hindi mo kami pinababayaan at tuluyang iniwan, Panginoon, kahit na kami po ay nakakagawa ng pagkakamali, Panginoon. I pray, God, na patuloy kang manahan sa bawat isa, Panginoon. I pray, God, that despite the attacks, Panginoon, katulad ng pangako mo, you will make us more than conquerors, Panginoon. Hallelujah. We don't want, Panginoon, na masaktan ka pa namin, Panginoon, dahil sa aming kasalanan. We want to live a life that is pleasing to you. We want to offer you a life, Panginoon, that will go up and bring sweet aroma of worship to your name, O God. Hallelujah. Kaya naman, Panginoon, marapatin mo ang bawat isa ngayong tanghaling ito, Panginoon.
as they come to you in faith, O God, as they confess their sins, their weaknesses, whom you said, Panginoon, your grace is sufficient, O God. Patawarin mo po kami, Panginoon. Muli namin inaalay namin ang buhay na ito para sa iyo, God. Patawarin mo po kami, Panginoon. If we have been so gullible with the devil, O God. Patawarin mo po kami, Panginoon. Kung inasa namin sa iyo ang lahat. At wala kaming ginawa kahit ano, God. Patawarin mo po kami, Panginoon. Kung kahit nakikita na namin ang mga butas, ang mga access point ng kalaban sa aming mga buhay, ito po ay pinababayaan pa rin namin, Panginoon. Today, O God, we want to offer this foothold to you, Panginoon. Palayain mo ang bawat isa, Panginoon. And deliver everybody, Panginoon, sa gapos at bandage ng kalaban, Panginoon. Oh, Jesus, we cry out to you, God, in mercy. Hindi namin kaya, Panginoon. Human as we are, Panginoon. Kailangan ka namin, Diyos. Ikaw ang aming kailangan, Panginoon. Ikaw ang kailangan ng aming pamilya, O God. Kaya church, God is inviting you to come. As we sing this song, itong panalangin, i-declare natin na siya nga ang tunay nating tanggulan. He is our hiding place. At sa Kanya lamang tayo magkaroon ng tunay na kaligtasan. Let us sing this song. And I invite everyone to come. Sabi ng Panginoon, come, all of you who are weary, and I will give you rest. Giving is part of worshiping. To all who desire to give, you may give your tithes and offering through online bank transaction. Details are provided below.